Mga kapatid at mga kaibigan na nangalan sa buong sanlibutan, ikagalak nating patuloy na tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Ito ang takdang panahon na iginawad sa atin ng Panginoon upang patuloy nating alalahanin ang kanyang mga kagilagilalas ng mga gawa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Isang bagay na patuloy nating ginugunita at ipinapaalala sa isa't isa. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't nakagagalak, ito ang biyaya ng Panginoon. Ito ang buong kagalakan natin ipinapaalala sa isa't isa kung paano ang Panginoong Jesucristo isinakripisyo niya ang kanyang buhay alang-alang sa ating mga kapatid at mga kaibigan, at upang atin namang mamasdan ang larawan at anyo ng iisang Diyos na tunay na siyang magliligtas sa atin, na buhay siyang mauli sa ikatlong araw, sapagkat ito ang buhay, ito ang iisang Diyos na tunay na nahayag sa atin ang kanyang larawan na siya Espiritu, banal, walang dumis at walang kapintasan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin ikagalak, patuloy natin ipaalala sa isa't isa, salamat sa iyo aming Ama. Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. Salamat sa iyo aming Ama, kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muling mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Tunay ng nakagagalak na alalahanin ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, ang hari ng lahat ng mga bansa. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ikagalak natin ipahayag mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your
Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. At patuloy nating alalahanin at ikagalak na ang Panginoon ay tumatahan sa kanyang banal na bundok ng Sion. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Sion ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na Hari ng awa, ang iisang Diyos na tunay na nakayag sa amin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon Kristo. Nag-aalala kaming patuloy, Panginoon, na itaas sa iyo ang aming mga dakilang pagpupuri ng mga awitin ng pagpapasalamat, pagdakila at pagsamba sa iyo itatong lutuan sa kalamitan. Amen. Sapagkat tunay nga, Panginoon, na aming nalalaman na sa pamamagitan ng aming mga tinig na nagpapaalala sa isa't isa ng lahat ng mga kagilagilas ng mga gawa, kung paano ang aming Panginoong Kristo iniali ang kanyang buhay alang-alang sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatlong araw binuhay ng maguli upang ipakita sa amin ang larawan ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, ang mga bagay nito ang patuloy na itinitiwala namin sa iyo ang aming mga pag-iisip, ang aming mga puso, ang aming mga kalooban na maipaglingkod sa iyong banal na lugtukan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong dakila at banal na katwiran. Amen. Kaya narito ngayon ang iyong mga lingkod na ginagamit ng dalisay na kasangkapan upang salitain ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay ng banal na bundok ng Sion. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Ang aming buong pagtitiwala ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Kami po ay patuloy na nagpapahatid ng pagbati sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, ang kaharian itinayo ng ating tagapagligtas sa paniniwala. Binabati po namin ang lahat ng nakakapanood at nakakarinig ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating isang Diyos na tunay na si Jesucristo. Amen. 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 Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, ipangaral ang kaharian o ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo
at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo ng may pag-ibig. Amen po ba? Amen. May pag-ibig, walang bayan. Ano po? Pinapangalan na walang bayan. Walang involved na sentimo. Kaya maging aware tayo at maging smart tayo ngayon dahil talaga napakapangalib na ng panahon ng kawakasan. So, naalala ko, napakaraming nagtuturo ng end of the world eh. Amen po ba? Amen. So, huwag natin pangunahan ng Panginoon Diyos. Ano po? Ngayon, sa naririnig natin, may mababasa po ba tayo kung saan ibinigay ang kaharian o ang katwiran ng Panginoon Diyos? Then mababasa po ba tayo biblically? Lucas chapter 12 verse 32. Amen. Ano po ang nakalagay doon? Narito po. Huwag kayong matakot munting kawan, sapagkat nalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Sa munting kawan, sa mga dukha, ibibigay ang katwiran ng Panginoon Diyos. Ipapangalan yung katwiran ng tanda ng patotoo na ang tagapagligtas natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba sa atin lahat? Amen. Na sa mga dukha ibinigay Amen. ang kaharian ng Panginoon Diyos. Pero lahat makakarinig, mayaman, ano? Mayaman at tahira, marunong at mangmag, makakarinig. At walang exempted sa pangangaral dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang isinugo, na isa lang ang pangalan ng isinugo na paniniwalaan natin lahat. Amen. Kahit na ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, tibong at ilangan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na sa dukha ibinigay ang kaharian, ang katwiran? At may mababasa po ba tayo doon sa mga nangangaral na katapusan na ng mundo, kung ano pangalan ng kaharian na babalikan ng tagapagligtas sa muli niyang pagparito? May mababasa po ba tayo? Kaya po doon sa mga nangangaral na tinatakot natin yung mga nakakapanood eh. Ngayon, kung nangangaral tayo, ito, digin natin mabuti. Unawain natin mabuti. Ano ang pangalan ng kaharian na sa pagparito ng tagapagligtas ay babalikan? At makikita ng mukha anong mga babalikan yung babalik. Kaya nag-iimbita ang Panginoong Jesucristo eh. Amen po ba? Iniimbitahan tayo lahat para buong tapak natin itong digin at paniwalaan eh. Upang huwag tayong makaramdam ng takot. Magmasid tayo sa maraming mga bansa kung ano-anong nangyayaring trahedya at kalamidad eh. Amen po ba? Amen. Huwag tayong papayag na kung mahuli na ang lahat, tsaka tayo nag-aapo ng magpakita, maka-Diyos tayo. Lumaganap na ang mga kasuklam-suklam, lumaganap na ang mga sinungaling, lumaganap na ang mga karumal-dumal na mga ngaral. Ginagawang negosyo madal na kasunatan. Nagtuturo pa rin sa mga dadataya na mag-ingat eh. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba, tayong tao ang maniniwala doon sa hula ng mga banal na propeta na pinisa ng ating tagapagligtas sa paniniwala eh. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Basahin natin yung book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Pakibasa nga ako. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paari ang nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Summarize po natin. Summarize natin. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa anong naghahari? Intindihin po natin mabuti. Unawain natin mabuti. Saan naghahari? Sa Sayon. Hindi po temporary, literal na Sayon ito. Tayo pong tao to. Tayo mga sanga. Ang madyo-join sa puno ng buhay. Who is the head of our life? Ano ho ang pangalan?
nung isinugo na manunubo sa tagapagligtas natin bilang sanga na sayon. Saan tayo naka-join? Kaya kung hiwalay tayo sa salita, wala tayong magagawa dito sa mundo eh. Kisap mata na lang ang buhay ng tao ngayon, mga kapatid at mga magulang. Maging handa tayo at may naganda naman sa ating lahat eh. Narinig ko ba natin yung binasa kanina sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 52 verse 7 and 8? Kay ganda na nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan ng ating paniniwala na kung babalik ang ating tagapagligtas sa banal na bundok ng Sayon ay makikita natin ang mukhaan. Naunawaan po ba natin kung saan babalik? O kaya yung mga nangangaral ng katapusan na ng mundo. Suriin natin yung mga nangangaral ngayon. Ito ho yung nangangaral na isang duka at hamak at mangmang sa harapan nyo. Isang mahinang tao lang. Meron ba tayong mababasa na sa mga mahihina at duka at pinagkalooban katwiran ng Panginoon Diyos? Meron po ba tayong mababasa? Sundan nyo kami para mapuspos tayo ng kaalaman sa paniniwala. Alam niyo yung nagsusumikap sa kabatanan eh, talagang araw at gabi eh. Tumututok sa banal na kasulatan eh. Huwag natin hintayin na hahanapin pa natin ang banal na kasulatan, katabi-tabi lang natin ang mga banal na kasulatan sa ating tahanan eh. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung nakakaramdam tayo ng sakit ngayon eh, ng pain eh, natural lang eh. Bakit po? Matagal natin pinasasakitan ng Panginoong Kristo sa ginagawa natin kalapastanganan eh. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko sa inyo. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo ay pagkatawag mga kapatid na hindi sa maraming marurunong ayon sa laman. Tingnan niyo mga tinawag ng Panginoong Kristo, hindi maraming marurunong sa pagiging tao natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Masdan natin, no? Kung paano tinawag yung mga mangmang sa sanlibutan. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo ay pagkatawag mga kapatid na hindi sa ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Hindi mayayaman yung tinawag, hindi makapangyarihan yung tinawag. Masdan ninyo ang sa inyo ay pagkatawag mga kapatid. Ano ho ang katangian ng mga tinawag? Eh lahat tayo, walang accepted dito. Maririnig natin itong katotohanan sa panahon ng kawakasan. Ipinapangaral na yun. Tanda ng patotoo na ginawang halimbawa na ikabubuhay po natin ito. Susundan tayo ng ating mga gawa. Dito din tayo susukatin sa naririnig natin na pinapangaral sa social media. Na yung nangangaral eh, mayroong tanda ng patotoo na pinaniniwalaan sa pagpapahayag ng walang hanggang katwiran ng ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Amen. Pagdating sa 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya mga marurunong. Ayun, no? Pinili niya yung mga mangmang sa sanlibutan upang hiyain niya yung marurunong. Amen po ba? Amen. Kasi marurunong, ayaw nang magpasakop sa Ebanghelyo eh. Amen po ba? Amen. Itong naririnig natin, ito yung reality. Kaya yung marurunong, kung ma-open lang tayo, natural lang. Amen po ba? May higit pa ba marunong sa Panginoong Kristo? Naunawaan po natin. Ito na yung panahon para magpasakop tayo. Amen po ba? Amen. Colossus chapter 2, verse 3, na siyang pinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman na ito'y sinabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman
sa mga pananalitang kaakit-akit. O, so marami pa lang nangaakit ng pangangaral Amen. Amen po ba? Amen. Sinabi ito sa mga iglesia sa taga-Colosas. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan na lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo, na siyang pinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Isa lang ang panggagalingan ng karunungan ng paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pinagkakalooban ng katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo na pinapahayag sa social media na walang bayan. On the air sa social media, in the 7th continent, all over the nations. Amen po ba? Amen. Alalahanin natin ano man yung naabot nating pangarap at ambisyon. Kung hiwalay tayo dito sa salita na paniniwalaan natin, magpipain po tayo sa mundo, mabibigo po tayo. Basta natin mga barsa, yung nangyayari trahedya, kalamidad, sa Israel, sa Hamas, sa Europa, kalat na ang kalamidad, kalat na ang trahedya, yung pambubuli ng China sa Pilipinas. Anong dating niya? Di ho ba bagabag ang tao? Lito ang tao. Kahirapan ang dumadating. All over the nations. Hindi lang sa bansa ng Pilipinas nakakaramdam ng kahirapan. Buong mundo po ito. Bagabag ang tao. Amen po ba? Amen. O ngayon, nagsimula na naman ng war sa Israel. O di, matinding takot ang nararamdaman ng pinanggagalingan ng digmaan. Amen po ba? Hindi alam kung sa maghapon ba ay buhay ka pa. Hindi alam kung saan tatama ang mga bomba na pinalilipad ng mga nagdidigmaan sa labanan. Amen po ba? Ilan lang tayo po pwedeng magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kapanatagan bilang tao. At ang tinutukoy na sayon dito tayong mga tao ang magiging sanga na naka-join sa ating tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen po ba? Amen. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos o ang mga bagay na walang halaga upang pawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Naunawaan po ba pinili ng Panginoon Diyos? Mga bababang mga bagay na mabababa, walang halaga sa lipunan, walang karangalan sa lipunan, yung tinawag na nagsasalita na mamasdan nyo sa social media. Hindi ho ako tapos, second year high school lang ang inabot ko. Ito, nagaganap sa akin itong binabasa ko sa harapan nyo, naririnig nyo ngayon Amen po ba? Amen. Nagmamaterialize Yung Holy Spirit, nararamdaman natin presensya sa isang taong napapanood nyo sa social media. Pwede bang may mababasa ba tayo sa building? Sinabi ng Panginoon na doon tayo magdiwang. Magbalik tayo ng maraming pasasalamat. Meron po ba? O sa mga tao hindahin ito para tayo ang maging mamuhain at alay sa Panginoong Jesucristo? Di ba sa tao? Tao ang bayan ng Panginoong Jesucristo? Tayo community tayo congregation tayo delegasyon tayo ang in-assembly tayo ang bunga sa pagkapanganay Amen po ba? Amen. Pero lahat ay makakarinig. Mayaman, mahirap, marunong, magmam. Lahat makakarinig. Walang excepted dito. Amen po ba? Amen.
Ito lang yung dinidinan ko, ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang pawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Naunawaan po natin itong sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa mga taga-Corinto. Ay mga saksi sa pagkabuhay na maguli itong sinulatan ni Apostol Pablo na pinagpahayagan niya ng patotoo. Si Apostol Pedro, pag ginamit natin ang aklat ni Apostol Pedro, si Apostol Pedro ang kinausap ng Panginoong Kristo at napakita sa 12 apostol ng Kordero ang tagapagligtas na Espiritu ang larawan ng Panginoon Diyos, isang Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga tatalima sa Panginoong Kristo sa panahon ng kawakasan binibigyan ng grant at pagiging awardee sa langit? Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Dito pa lang sa lupa, binibigyan na tayo ng granted Binibigyan na tayo ng katiyakan na mga recorded tayo sa langit Ano ho ba pangalan ng kaharian na babalikan sa muling pagparito ng tagapagligtas? At ano din ang pagkakakilala at paniniwala nung babalikan ng kaharian na pinagandaan ng tahanan sa langit? Andito ano sinabi kay Propeta Isaias Nagdadala at naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa maraming nakakarinig. Ang daladala kong balita, kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan ng ating paniniwala at tiyakan. Kaya ini-encourage tayong lahat Ngayon, yung mga nakakaral na maraming nakakaral sa media, suriin natin. Amen po ba? Kung may hula ba pinapangaral, itong naririnig natin, ang Panginoong Kristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propete. Nagpasa ng krus, nagdusa hanggang kamatayan, inilibing, 3 araw, 3 gabi sa ilalim ng lupa, sa 3 araw, pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhay maguli. Nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo na ating tagapagligtas. Mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatotoo. Sino tayo bilang tao na hindi tayo mananalig sa Panginoon Kristo? Itong patotoong ipinapangaral ko na naririnig natin sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa sa buong mundo, ito po ang ipapangaral na paniniwalaan natin na isang Diyos na tunay sa pangalan ni Kristo. Mababasa natin sa aklat ng Matthew, darating ang wakas. At lahat ang sasaksing tapat sa isang Diyos na tunay sa pagkabuhay na maguli, ang kahariang itinayo sa paniniwala na hindi mayayanig sa paniniwala at hindi magagalaw sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung kategorya nung tinawag ng Panginoon? Upang isawala yung mananakas, upang isawala ang lakad na mabubuti sa mundo, upang isawala ang karunungan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi natin pwedeng panghawakan yung ano man meron tayong kaalaman at karunungan dito kung hiwalay tayo sa naririnig nating ibanghelyo na ipinapangaral. Amen po ba? Amen. Kisap mata na lang ang buhay ng tao ngayon. Kisap mata na lang. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang pawalang halaga ang mga bagay na mahalaga upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa kanya kayo ay nasa kay Kristo. Datapwat sa kanya kayo ay nasa kay Kristo Jesus na ating ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran, kabanalan at katubusan. Amen po ba? Amen. Sa pangalan ni Kristo lang natin masusumpungan itong ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Naunawaan po ba natin? Kaya ang daming nangangaral ng katapusan ng sanlibutan, babalik na raw ang Panginoon Kristo Ano ho ang pangalan ng babalikan na kaharian?
Ang naka-registered sa langit Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo na makakakita ng mukhaan sa pagparito ng tagapagligtas na nagsasakripisyo, nagtitiis, nagampanan, tuparin ang kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na isang Diyos na tunay na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May mga tatak tayo sa pagdiriwang natin, sa pagpupulong natin. Amen po ba? Amen. Amen. Klaro na po ba sa nakakarinig? Natinig po ba natin, dala-dala po mabuting balita na may katiyakan tayo? Kung ito'y iingatan natin maingat sa puso natin, narinig natin, na ikabubuhay natin yung tanda ng patotoo na ginawang halimbawa, nagugulitain at aalalahanin natin sa ating buhay. At ito na rin ang ikabubuhay natin sa mga anak natin, sa pamilya natin, dahil mapanganib na ang kawakasan sa pagparito ng ating tagapagligtas. Alam niyo ba, mag-blackout ang lahat ng anumang mga bahagi na ginagamit natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Isa lang yung pangalan na magkakaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Kaya nung basahin ko sa atin nung basahin ko Colossus chapter 2 verse 3, ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman, ito'y sinabi ko upang huwag kayong madaya ng sino bang sa mga pananalitang kaagit-agit. Ang Panginoong Jesucristo lang ang kinatataguan ng kayamanan sa langit na madadala natin, paniniwala. Amen. O ngayon, yung hindi po natin kayamanan dito sa mundo, madadala po ba natin? Hindi. Basta natin yung mga bahak, dito lang sa bansa natin, basta natin sa Mindanao. Dumintol sa Davao, sa Samar, bumaha. Nakita niyo yung mga pamilya tinutulungan ng gobyerno. Nababasang lahat ang mahal gamitan. Kaya kung hiwalay tayo sa salita na may huroong hula, na paniniwalaan tayo, wala tayong magagawa. Ngayon, kung tayo naman nananatiling tapat sa hula, nasaksi tayo sa tanda ng patotoo na binigay sa atin sa pagdiriwang at inaalala natin, ginugunita natin yung kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. May pag-asa tayong lahat sa pag-iintay natin na daratan tayong kinabubuhay natin yung paniniwala. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Silyado sa puso't isip natin yan. Hindi nawawalay sa labi natin yan, sa angkan at lahi natin yan. Amen po ba? Amen. Kaya hindi mo nakakailangan ng Panginoong Jesucristo ng maraming pastor Isa lang ang pastor na nagbigay at nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Kilala ng tupa ang tunay na pastor. Sumusunod yung tupa sa tunay na pastor na nag-alay at nagbigay ng kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. Pupunin ng Panginoon yung sarili niyang tupa na dinaya ng mga pastor na ginamit siya kung miyersiyo yung pangangaral ng aagit ng mga kaagit-agit na salita. Amen po ba? Amen. Dinadala pa rin sa lugar ng Jerusalem, sa Bethlehem. Diyan po nangyari yung history na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Hindi yung lugar na pupuntahan natin para makita natin yung pinangyarihan. Hindi tayo dun maliligtas tayo doon sa pinangyarihan ng kasaysayan, paniniwala ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. Huwag tayong napadadaya doon sa mga ginagamit sa pangangalakal ng pangangaral. Amen po ba? Amen. Tapat natin ikabuhay dito. Tayong lahat ang may relasyon dito Kaya tayo, mas mahalaga sa mga hayop, tayo ang kaaliwan ng ating Panginoong Jesucristo Tayo ang magbabalik ng kapulihan. Tayo ang babalik ng kadakilaan at kalawalatian sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya tayo maawit ng mga bagong awitin. Pinasasalamatan natin siya sa inanay niyang pag-ibig sa atin lahat. Wala siyang itinangi sa atin Isa lang ang denominasyon ng paniniwala nating lahat. Isa lang ang pangalan ng Maryang ipinaganda ng tahanan sa langit, banal na bundok ng Sayon. Ngayon, mababasa po tayo. Na banal na bundok ng Sayon na piniling pagharian ng Panginoong Jesucristo. Open the book of Psalms 132 verse 13 up to 14.
Open the book of Psalms chapter 2, verse 6. Napakarami pong pagpapatunay ng Panginoon. Panginoong Kristo na ibinigay na, gaganapin natin eh. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga huwag na nangangaral, na ginamit sa pangangalakal, nangangaral hindi maituro kung saan babalik ang tagapagligtas eh. Sino ba gumawa ng kasaysayan? Ang tagapagligtas ang nag-alay ng buhay sa ating lahat eh. O hindi, ang Panginoong Kristo nakakaalam ng pangalan na babalikan niyang kaharian ay tinayo niya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. O tignan niyo mga bulaan, hindi ba ihayag sa labi kung anong pangalan ng kaharian babalik sa muling pagparito. Pero nagtuturo ng muling pagparito. Nakilala niyo mga nakangaral na ginamit sa pangangalakal yung banal na kasulatan. Ipananagutan ng lahat ng mga nakangaral nito eh. Itong naririnig natin salita na pinapangaral ko sa social media, dito rin tayo titimbangin lahat, dito rin tayo susukatin lahat. Amen po ba? Amen. Maunawaan po ba natin? Dito rin tayo hahatulan lahat sa salitang naririnig natin na ipinapangaral ko sa social media. Kaya walang itinatangi ang Panginoong Kristo. Ano bang langwahe, ano bang bansa, ano bang langwahe meron tayo. Amen po ba? Amen. Itiman kayo mangi, maputi man tayo, magandang lalaki man tayo, magandang babae man tayo, bakla tomboy, walang itinatangi. One denomination faith. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. People of Zion. Listen carefully, people of Zion. Do you read me? People of God, people of Zion. Naririnig niyo po ba ako? Amen. May tao pa po bang nakakarinig sa internet? Panahon na para magpakababa tayo at magpakaamo. Pasakot tayo sa Panginoon Kristo upang matanggal yung espiritu ng bagabag, espiritu ng hilahi, espiritu ng takot, espiritu ng kalituhan. Ano po ang pinapalit ng Panginoong Kristong bunga? Katiyakan, karunungan, kaalaman, pag-asa, kagalakan. Amen po ba? Amen. Nakapaloob sa pag-ibig. Amen po ba? Amen. Nakangaral na walang bayad sa social media. Ini-encourage sa maraming may pandinig. Naunawain na natin yung narinig natin sa media. Alam niyo yung mga nangangaral, may palaratingan ng sumpa, yung kanilang kapalaran, yung bakit po. Ang Panginoong Kristo, ang karangalan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Maraming nanglilihim po ng patotoo. Maraming nag-deny, maraming nagkaila ng patotoo dahil ginamit na negosyo banal na kasulatan. Amen po ba? Kilala ng Panginoon Diyos yung nangangaral na may tanda ng patotoo pagka nangangaral sa social media. Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Pakibasa po natin, sapagkat kung ipapahayag ng inyong labi na ang Panginoong Kristo ay namatay at binuhay na mag-uli, maliligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung ipapahayag, ipapangaral nung nangangaral sa kanyang labi, yung hula na namatay on the cross, nagdusa, tinubos tayo sa kasalanan natin upang i-restore tayong lahat, na maging followers at believers tayong lahat at participants tayong lahat. Walang itinatangi. Ano man ang langwahin natin lahat? Amen po ba? Amen. Narinig niyo po ba? Naunawaan po ba natin yung ipinapahayag ko, yung ipinapangaral ko? Ang tagapagligtas na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, nagbata ng pagtitiis upang kupkupin yung pagiging makasalanan natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya dinaya ni Satanas ang mga tao buhat sa pasimula eh. Who is the mother of flesh? Eve is the mother of flesh. Sino unang dinaya? Si Eva ang dinaya. O di tayo naging lahi sa flesh ni Eva. O di na-pandemya tayo ng pagiging makasalanan natin. O di, Jesus Christ is the greatest Redeemer. Amen po ba? Amen.
Ngayon, yung may relasyon, nagpapatotoo sa social media upang magkaroon tayong lahat ng relasyon at magkumapit tayo sa paniniwala sapagkat mapanganib ang kanyang muling pagparito. Maglalapsa ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Huwag kung kailan huli na, saka tayo magpapakita tayo'y makadiyos, ano? Yung totoong naglilingkod sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo, hayag na hayag sa kanyang labi yung tanda ng patotoo na walang ikinahihiya na nagsasalita ng salita ng katotohanan ay nakasali sa digmaan ng paniniwala sa social media upang mayain yung mga naparitong kasuklam-suklam at dinaya sa pakinabang yung mga tao, yung mga pusong walang malay na dinadaya. Amen po ba? Amen. May hangganan lahat ang kasinungalingan. Saan napuput ang Panginoon Diyos? Sa mga sinungaling. Sino ang pinaka-prinsipe ng sinungaling? Satan is the prince of liar. Amen po ba? Amen. Huwag tayong matatakutin. Alam niyo, kaligtasan at buhay na walang hanggang pinababa na ng Panginoong Jesucristo sa matatapang Yung bang naninindigan sa hula ng mga banal na propeta? Amen. Ito yung napaka-the greatest commitment. Ito yung napaka-the greatest obedience. Hindi lang sa mga bagay na nakikita natin tayo nabubuhay, kundi sa pangalan ng Jesucristo, ikabuhay natin yung paniniwala upang magbunga tayo ng katiyakan at pag-asa sa muli niyang pagmarito. Nadarating siya dahil kinabubuhay natin, pinapahayag natin yung katuparan ng hula na ang Panginoong Jesucristo, ang propeta ng mga propeta sa isip, sa salita at sa gawa. Amen po ba? Amen. Sa katulad niyo kong tao, ngunit nagagalak ang aking kalooban at ang aking puso. Pagka itinatayo na ako sa harapan ng pulpito, na isang dukha, isang mababa, isang hamak na tao na walang karangalan sa mundo. Subaybayan niyo kami. I-edit niyo kami. Amen po ba? I-edit niyo ang pagiging pagkatao ko through social media. Hanapin niyo yung status ng pagkatao ko. Isang award lang po kami ng National Housing Government, Cabanatuan City, Calicin Norte. In timely news. Amen po ba? Amen. Nakita niyo ba yung mga tagapagbara ng kaligtasan sa langit? Mabababa. Hamak na tao. Pero wala siyang ini-exempted. Mayaman, marunong, mangmang, mahirap. Walang exempted siya nakakarinig. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung bakit tayo higit sa hayop? Dahil tayo kaaliwan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Makilala natin ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid pa kay Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya bunga tayo sa pagkapanganay, pinagiging ganap tayo, pinagiging sakdal tayo sa paniniwala, pinagiging perfect tayo sa paniniwala. Sabi ng maraming nakakaral na mga matataas ang posisyon, alaraw perfect na iglesia. Hindi nyo ba nakilala Panginoon Jesucristo, perfect God? Ang Diyos ay Espiritu, buhat siya pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Alam niyo nakakaroon na walang perfect church? Hindi naniniwala sa hula. Tignan natin langit. Ano ho ba ginamit na panigaan ng Panginoon Diyos sa langit? Salita. Amen po ba? Amen. Kaya kung hiwalay tayo sa salita, wala tayong magagawa. Pararatingan tayo ng paghihiganti ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo dahil hindi natin pinaniwalaan yung sinalita niya sa mga banal na propeta. Ang kinauwian ng hiwaga ng kabanalan ng salita ay ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nagkakaila,
sa pamamagitan ng Yesu Kristo para natingan pa ng sumpa. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak makipaglaban. Ano po? Nagagalak ako eh. Nagagalak ang aking puso, ang aking pag-iisip. Tinutulan ng Panginoong Diyos itong mga nangangaral na ililihim ang hula upang parangalan ng Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Inilihim ng mga nangangaral, ginamit na komersyo ba ng nakasulatan. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon, yung sinugo ng Panginoon ng mga hukbo, hinahanap ng kanyang labi yung hula. At yung hula ang pinapangaral ko na naririnig natin. Lahat naman ang pipisanin ng karunungan at salita at paniniwalaan natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, tayo ang magiging tanda sa lupa. Tayo pagniningin sa karangalan ng kadakilaan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po ba maging tanda sa langit na nakikita tayo ng Panginoong Jesucristo sa lupa? Eto, katawa-tawa lang yung bundok na sayang dito sa Sacred Heart. Pero nagagalak akong gunitain at alalahanin at ipaghiyawan sa social media ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Amen. Ang pangunang utos, ang Panginoong Jesucristo po. Amen po ba? Amen. Kaya ang bundok ng Sayon, galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Kaya lahat ng tatalima, nasaksi sa pagkabuhay na maguli at naniniwala sa pagkabuhay na maguli, tayo po ang itinalaga nung una, buhat pa ng pasimula. Amen po ba? Amen. O di salita magliligtas sa atin. Amen po ba? Sa salita rin tayo isinilang. Sa salita din tayo naging taong bago, naging bagong nilalang. Ang kanat lahi sa pagbabagong lahi ng ating tagapagligtas, yung lahat ng sasampalataya sa pagkabuhay na mag-uli. Mag-iintay na po tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan tayong nabubuhay tayo na may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pinanggagalingan ng tinig ng kahayagan ng paniniwalaan natin ng mabuting balita ng kaligtasan natin bawat isa sa banal ng bundok ng Sayon ng gagaling na may hula? Na ang bundok ng Sayon na babalikan niya sa muli niyang pagparito, mga tao, mga babae, mga lalaki, mga pamilya. Amen po ba? Amen. Dahil pakilala ko sa inyo yung katuparan ng hula sa lahat ng sasampalataya makikita natin ang mukha ng Panginoon Jesucristo kung mahangin mo din sa alapapi. Ano pangalan nung makakakita na itinayong kaharian? Banal na bundok ng Sayon. Meron po ba mababasa na sa banal na bundok ng Sayon din nasa at pinili ng Panginoon? Nakibasa nga po yung awit 132 verse 13 up to 14. Dito pa lang binibigyan na tayo ng kaganakan at katiyakan sa naririnig natin, paniniwalaan natin Kaya makikilala natin yung mga false kingdom Wala sa talaan ang pakikipaglaban sa paniniwala Walang record sa langit. Naunawaan po ba natin bilang Pilipino naman? Pagboboto tayo sa isang kandidato, wala tayong pangalan sa coverage registration, hindi tayo makaboboto doon sa lalaban na leader ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Ito, maliwanag sa sikat ng araw Yung naririnig natin, paniniwalaan natin Nakatala tayo sa langit Amen po ba? Amen. Hindi building ang itinatala sa langit. Kalatan pa natin ang building itong buong mundo. Ang itinatala sa langit yung mga tao nagaganap ng hula na tayo ang magiging tanda dito sa sanlibutan na ginaganap natin yung hula. Pinatunayan po ng Panginoon Diyos yung hula. Siya pa ang nagpatotoo niya ng buhayin niya mag-uli yung ating tagapagligtas upang mahayag yung kanyang larawan sa ating tagapagligtas na ang Diyos ay Espiritu. Kaya isang Diyos na tunay ang paniniwala ng bundok ng Sayon sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen.
Kaya po ang bundok ng Zion, buhat sa pasimula pa, ibinukod na ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil ang bundok ng Zion, ang pangunang utos ng Panginoon Diyos, lahat tayo nananalig at sumasampalataya sa ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Mga markado tayong lahat. Di tanda ng patotoo sa puso't isip at hindi nawawalay sa labi yung tanda ng patotoo. May relasyon tayong lahat. Binigyan tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Na banal na bundok ng Zion na makakakita ng mukhaan sa muli niyang pagparito na nakahangin on dikil sa alapan. Naunawaan po natin na ipahayag ko sa inyo sa lahat ng mga nakakarinig kung ano pangalan ng kaharian na babalikan niya sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba na sa hula ni Propeta Isaias? O kay ganda ng paa na nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, ng kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Walang bayad. Hindi nyo kami mai-issuehan. Dahil ang inilalatag ko sa social media, ang Diyos ay pag-ibig. Walang bayad po ito. Nasa atin na ang desisyon ngayon. Na kung paparito na ang tagapagligtas sa kanyang banal na bundok ng Zion, ay makikita natin siya ng mukhaan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung paniniwala ng bundok ng Zion na Espiritu ang ating tagapagligtas? Ang Diyos ay Espiritu. Buhat sa pasimula, sumampalataya tayo sa salita na sinalita sa ating mga ninunong mga banal na propeta at ating mga magulang na banal na apostol ng Kordero na naghayag ng patotoo sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. Who is the inheritance? Who is descendant? Ikaw na nakakarinig ang remnant dito. Amen po ba? Amen. Ikaw ang tagapagmana ng ating tagapagligtas dito. Ikaw ang kaharian, ikaw ang pinaghaharian ng katwiran na paniniwalaan natin na may tanda ng patotoo ang paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung hula matutupad sa atin, yung ina-apply natin. Kaya ang paniniwala, natidinig natin na may gawa. Ang paniniwala ng mga kanal, may relasyon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung mayroong gawang paniniwala na nakapaghahatid ng kagalaan at kapayapaan at pag-asa sa bawat nakakarinig. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Naniniwala po ba tayo? Amen. Kaya, bulay-bulayin natin mabuti. Amen po ba? Bulayin natin mabuti. Nangyari ito, pinapangaral ko sa social media. Huwag natin binabawasan yung nangyari, sinulat sa banal na kasulatan at tatanggalin din tayo sa puno ng buhay. Ano po? At huwag din natin dadagdagan ito. Aalisin din tayo sa puno ng buhay. Napaka-excellent. Napaka-perfect. Walang dagdag, walang bawas. May hula, may patotoo ng mga banal na apostol. Yung naririnig natin na pinapangaral ko sa social media, na transparent sa social media, na walang bayad. Amen po ba? Amen. Mababa yung tinawag ng Panginoon upang walang laman na magmapuri. Walang mga mayayaman o walang mga nakatapos ng pag-aaral na magmapuri dahil isasawala niya ang karunungan ng sanlibutan. Isasawala niya ang lakad ng mabubuti. Amen po ba? Amen. Sino lang ang matitira? Yung nagpapakababa. Yung nagpapakaamo. Yung naniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Sino po ang nagsabi na ititira ng Panginoon Diyos? Aalisin niya ng laman ng kalawakan. Ang dagat, ang lupa, aalisin niya ng laman niya. Yung mabababa na tinawag niya, na pinili niya, na tumatalima. Na pinagtatawanan, nilalait, iniinsulto, hinahamak, kinukutya. Amen po ba?
Amen. Kaya makipaglaban na tayo, yung mga mahihilig sa kalayawan, sa sanlibutan, bawasan natin. Amen po ba? Masakit to masakit. Kung hindi tayo masasaktan, ayaw nating maligtas. Kaya nasa atin ang desisyon ngayon. Pero wala tayong magiging dahilan na hindi natin narinig ito. Ipinamumuhay ang kaligtasan bilang tagapagmana ng pangako ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tagagala. Ang bundok ng Sayon, tayo ang gumaganap ng pangunang utos. At yung pangalawa, ipinahayag natin sa social media, breakthrough. Naririnig ng kapwa-tao natin. Amen po ba? Amen. Ang unang utos, ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, buong gawa. Amen po ba? Amen. Yung second commandment, naunawaan po ba natin? Naibig natin yung kapwa natin kung ihahayag natin to sa social media ng hayagan. Amen. Ito, isang mangpango, isang mababa na taong naririnig nyo. Naibig ko ang tao maging doon sa Israel na naglalaban ngayon sa Palestinian, sa Hamas, sa Ukraine, sa Russia, Germany, Europe, Saudi, Iran, Singapore, Thailand, Vietnam, China. Naibig natin yung kapwa-tao natin centralized through social media. That is amazing. Kagagala. Nakikilala ng tunay na mananampalataya ang tinig ng tagapagligtas dahil ang Panginoong Kristo po ang nagbigay ng buhay sa ating lahat upang tubusin tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan na alipin tayo ng walang kamuluhang lakad ng paniniwala. Upang magkaroon ng value yung lakad natin, nadidinig na natin yung tinig na ipinapangaral yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nagbibigay ng mabagong alay at hain sa Panginoon Diyos. Amen. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Kristo ang pangalan na nilalang Tayo ang maraming magkakapatid na iniimbitahan na pinipisan ng ating tagapagligtas upang huwag na tayong mapahamak pa sa madilim na sanlibutan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Binibigyan na tayo ng kaayusan sa pamumuhay, ng katiyakan upang makatiyak na tayo na sa muli niyang pagparito. Maging tanda tayo sa langit, sa lupa, na namamasdan yan, nagnininting tayo sa karangalan at kaluwalhatian ng ating tagapagligtas. Na tayo yung mga nilalang niya na mga bunga sa pagkapanganay, na mga new creation, na bagong nilalang, na taong bago sa pagpupulong at pagdiriwang, na inaalala at ginugulita po natin yung kamatayan niya on the cross at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Amen. Naririnig niyo po ba ako? Titingin ako sa inyo ng mukhaan. Breakthrough po ito, centralize ito. Kaya sa pagparito, napakarami kong ikinukot na sinalita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na magaganap at pangyayarihin niya sa ating lahat na ang bayan niya na itinayo at pinili at tinawag, na ninasang tahanan, magpakailan-kailan pa man, mga tao na mananalig at sasampalataya sa hula ng mga banal na propeta na saksi sa pagkabuhay na maguli. Naghihintay na, watchman servant na, naghihintay na sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Amen. Joel chapter 3 verse 16 and 17. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Saan ho siya tumatahan? Hindi po literal na bundok ng Sayon ito na hanapin natin bundok. Mga tao po ito, mga kalipunan ng mga mananampalataya ang binabanggit na bundok ng Sayon. Amen.
Hindi temporary itong nakikita natin na bundok. That is mystery of grammar. Amen po ba? Amen. Sa ano ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? Hipan ninyo ang pakaka sa aking banal na bundok ng Sayon, makinig ang lahat ng tumatahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Kristo ay malapit nang dumating. Joel chapter 2 verse 32. Saan pinapupunta lahat ng maraming mga tao na sasampalataya sa Panginoong Kristo? Mangyayari na ang sino mang tumawag at sumampalataya sa ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na saksi sa pagkabuhay na magmuli, mangyayari na yaong lamang tinawag upang bigyan ng mana sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nadinig niyo po ako, sa banal na bundok na Sayon, pinapupuntang lahat para tumawag at sumampalataya. Sa ano inilagay ang banal na kasulatan na gagamitin upang ipangaral? Kaya ho itong mga nangangaral dito sa social media, the spiritual warfare and the spiritual competition. Makikilala niyo ng mga bulaan eh. Bakit po? Eh natinig niyo na hayagan sa social media kung anong pangalan na babalikan sa muling pagparito ng tagapagligtas na makikita siya ng mukhaan eh. Yung mga nabuhay sa paniniwala na nangyari yung hula sa atin, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na magmuli ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo. May mga tatak ng patoto. May mga tatak ng bigli ng patoto sa puso't isipan na hindi nawawalay sa labi ang patoto. Hayag na hayag sa social media. Amen po ba? Amen. Huwag na tayong palansi pa o padaig doon sa mga mandarayang makangaral. Kaakit-akit na mga pananalita. Dinadaya ang mga pusong walang malay upang makinabang. Eh, mabubulok lang yung iniipon sa sanlibutan eh. Amen po ba? Amen. Gatundok man o kudlit ng kanyang salita, nagaganapin natin, paniniwalaan natin. Ano sabi ng ating tagapagligtas? Hindi mawawala ang bahagi ng pangalan natin sa kaharian ng langit eh. Amen po ba? Amen. Huwag tayong magalak kung tinatapakan natin yung lakad ng mga sinungaling sa mundo. Ano po? Magalak tayo sapagkat ang pangalan natin ay naka-register na sa langit eh. Wala nang kapangyarihan ng hatis ng impyerno ng kamatayan sa mga bagong nilalang, sa mga angkan at lagi ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Manatili tayo sa palatuntunan, kahatulan, kautusan. Amen po ba? Amen. Aalisin at ibubukod ng Panginoon ang lakad ng banali. Ang lakad ng matuwid, ibubukod niya. Kaya ang Sayon, galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Nakilala niyo po yung Sayon. Ginaganap natin yung pangunang utos na ibigin natin ng Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong gawa. Natinig natin yung pangunang utos. Iniahayag ko yung pangunang utos na saksi ko sa pagkabuhay na maguli sa isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Sa Kanya lang nakaugnay ang relasyon ng paniniwala natin na tayo ang binabanggit niya, kasintahan niya, maluwalhating iglesia na walang dumis at kapintasan man o kulumutin. Amen po ba? Amen. Meron mo bang mababasa na sa pagparito niya kung mahayag na siya sa alapaapi, mahayag din yung babaeng maluwalhati na walang dumis at kapintasan, yung babaeng maluwalhati na ang pangalan niya, iglesia ng bundok ng Sayon. Magiging kalarawan niya tayo. Ilang verse po ba gusto natin na marinig sa social media? Sabi dun sa 1 John chapter 4 verse 17, sa pagparito niya, hindi tayo mapapahiya. Kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin lahat sa isang kisap mata. Nakagangalak maghintay na nabubuhay ng may pananampalataya. I am a poor servant. Isang hamak na taong matulad niyo. Undergraduate, walang posisyon sa lipunan,
awardee ng National Housing Government sa ilalim ng ating minamahal na Presidente, Bongbong Romualdez Marcos, isang awardee ng National Housing Authority sa Cabanatuan City, Caligid Norte, Nueva Ecija. Dito, tumanggap ako ng legit document na galing sa pamumuno ni Presidente Marcos. Ngayon, saan galing yung pagiging legit ng registration ko na bilang awardee ko na tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan sa Panginoong Kristo. Isang Diyos na tunay na manunubo sa tagapagligtas natin lahat. Amen po ba? Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Ang makatarungang hukom ng mga hukom na hatol sa lahat ng lakad ng tao. Na sa sino mang nakakarinig ng kanyang tinig ang may pandinig ay bakit unawain nating mabuti. Huwag kung kailan huli, saka tayo magsisisi. Wala na tayong pag-asa pagka nahuli tayo. Amen po ba? Hanggat malakas pa tayo, mag-make up na tayo. Kaya yung pagbati namin sa inyo, napakadakilang pagbati eh. Kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ang banal na mundok na sayong po, may hula ng mga banal na propeta, Ephesians chapter 2, verse 20. Ang banal na mundok na sayong po, may haligi ng mga banal na apostol ng Kordero. May pinagsasaligan ng mga banal na apostol ng Kordero. Lahat ng mga banal na apostol ng Kordero, saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Nakaugnay tayong lahat sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba mo? Amen. Kaya ang magtiis ang wakas, maliligtas. Sino ang nagdalagdag na kaarawan natin? Isa lang yung tumawag sa atin at nagkikita sa atin lahat. Isang Diyos na tunay na makapangyarihan ng langit, ng lupa, ng dagat, at lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong papayag na hiwalay tayo sa salita na naririnig natin. Amen po ba? Amen. At ako'y naninindigan ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Dahil pinaghihiyawan ko po ito sa social media upang marinig natin lahat. At magkaroon na tayo ng katiyakan dahil talagang lumitaw na ang napakaraming kasuklam-suklam at karumal-dumal at mga sinungaling na nangangaral sa social media na ginamit sa pakinabang ang pangangaral at ginawang kalakal ng pangangaral, ginawang pakinabangan ng mga tao. Amen po ba? Amen. Masakit ano po para doon sa mga sinungaling? Amen po ba? Amen. Masakit ito doon sa mga sinungaling. Saan nagagalit ang Panginoong Diyos? Sa mga sinungaling eh. Paano pong naging sinungaling yung mga sinungaling? Bakit nangaral na inilihim itong magbibigay ng karangalan sa Panginoon Diyos ng ating mga ninuno? Nauunawaan niyo po ba? Amen. Kaya po yung isinubo, makikilala natin eh, minsahero yung isinubo eh. Mababa ang posisyon ng isinubo nung tinawag at pinili. Tao rin katulad nyo eh. Ipinaghihiyawan yung hula ng mga banal na propeta na siyang kapangyarihan at karunungan at karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos ng ating mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang lumalang ng langit at lupa at lahat ng mga bagay, ang Diyos na kataas-taasan ng langit at lupa. Ang naririnig niyong tunay na Diyos na isang Diyos sa pangalan ng Jesucristo na buong tapang na naninindigan akong pinaghihiyawan ko sa social media yung tanda ng patotoong ginawang halimbawa na pinakasild ng ating paniniwala upang maging tagapagmana tayo ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti. Kung hindi tayo tatilima bilang sineselyohan ng tanda ng patotoo, hindi tayo makakapasok
sa kalangitan dahil ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa langit na papasukan mga meselyo ng tanda ng patotoo. Ang Panginoong Jesucristo ang daan at katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Sino ay hindi makakadaan sa daan ng katotohanan kung hindi ka bubuhay ang tanda ng patotoo? Who is the door of heaven? Jesus Christ is the door of our faith in the resurrection. Who is the key of our faith in the resurrection? Jesus Christ is the key of our faith. Ang Panginoong Jesucristo, ang susi ng paniniwala ko, papunta sa langit. Sino yung babalik? Ang Panginoong Jesucristo. Nakagagalak. Nakagagalak na mag-intay at nagbagtay, nandatnan tayong lahat, na nakatayo at nabubuhay ng may pananalig at pananampalataya, na nag-iintay at nagbabantay, nandatnan tayong nabubuhay tayo at nakatayo tayo, na ginugunita at inaalala natin yung pamatayan sa krus, yung pagkabuhay na mag-uli hanggang sa muli niyang pagparito. Ano sabi ng ating tagapagligtas? Kung siya'y babalik na sa sayon, makikita natin siya ng lumahan. Kasarap pong mag-intay na tawagin tayo bawat isa. Come to me, faithful and wise servant. Nararamdaman niyo yung kagalangan nung maraming pinagtitiisan, nung maraming pinagsasakripisyuhan, yung mapagkailangan, yung mapagdaing, mapag-ibig, araw at gabi. Nagagalak ako sa Panginoon sa Kristo sapagkat bilang taong patulad niyo, dahil niya akong tinuturoan mag-ibig araw at gabi at magtiwala ng tapat at pangailangan araw at gabi. Pero eto, isang abang lingkod na mamamang lingkod niyo na naglilingkod sa inyong lahat na patuloy kong pinapahayag ang inihandang pagkain ang huling hapunan, paniniwala. Upang kung saan siya naroon, dugong tayong lahat. At ito, ang pagkain na kabubusog na naririnig natin bawat isa. Matagal na tayong gutom. Ito na yung huling hapunan. Nadidinig na natin. At ito na yung preparation ng kasalan ng maluwalhating babaeng walang dungis at kapintasan na malapit ang bumaba ang groom. Sasalubong ang bride, magkakaroon ng isang piging sa kalangitan at makikita na may iwanan dito sa mundo ang piging ng sayon sa kalangitan. Naririnig niyo po ako? Ang gagalak, gunitain, alalahanin, Jesus Christ is the greatest, the day of the Lord. Ang Panginoong Jesucristo ang nagtangik ng huling panahon, huling araw. Siya ang araw ng Sabat. Na ang pagdiriwang natin, kaarawan ng tagapagligtas, inaalala natin yung sacrifice on the cross, yung pamatayan niya at pagkabuhay niya maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Ako'y nagagalak na ihatid ang mabuting balita upang magkaroon tayo ng comfort, ng katiyakan, ng pag-asa, na meron tayong buhay na pag-asa, na daratnan tayong nabubuhay tayo, na tayo ay nananatiling tapat sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay natin. Ito po yung selyo ng mga banal. Ito yung bunga sa pagkapanganay na pinagiginggan at sakdal sa paniniwala. Ano po sabi? Dadapwat, nagagsi, paroon tayo sa banal na bundok ng sayon, sa bayan ng Diyos ng buhay, na nakatala ang pagpupulong sa langit, na bunga sa pagkapanganay, na pinasakdal sa paniniwala ang banal na bundok ng sayon, na babalikan niya sa muli ng pagparito. Amen po ba? Amen. Ako po'y nagagalak na patuloy na nagbibili ng ating tagapagligtas na sa lahat ng mga nangangaral na nagbabahay-bahay na nangaangit at nandadayak na walang kabuluhang paniniwala. Narinig natin ang katotohanan na may tanda ang paniniwala na kaligtasan natin bawat isa. Ingatan po natin at isa lang ang dapat nating panindigan ng paniniwala, ang tunay at isang Diyos na tagapagligtas na pinatunayan ng buhay niya maguli sa ikatlong araw, ang babalik sa lahat ng mga gumaganap na narinig natin na tayo ang magpapatotoo, tayo ang bayan niya
na pinili at hinirang niya ng bansang banal na ninasa ng tahanan yung puso't isip natin bawat isa. Amen. Amen po ba? Amen. Talikuran na po natin yung mga nagbabahay-bahay na nangaarit ng mga walang puso, walang malay. Ibinili na po sa atin yan. Kaya lahat ng binilinan, sineselyohan na ang puso't isipan. Mapanganib ang panahon ng kawakasan. Talagang araw at gabi, si Satanas ay patuloy na maatumal. Nandadaya na si Satanas araw at gabi. Dinadaya niya ang mga paningin ng mga tao sa mga bagay na nakikita, sa mga posisyon, sa mga karangalan. Maging aware po tayo ngayon. Amen po ba? At suriin natin yung mga nakakanal sa media. At alamin na natin, at narinig natin kung ano ang pangalan ng tunay na kahariang itinayo sa paniniwala na babalikan ng ating tagapagligtas. Ngayon narinig natin kung ano ang pangalan nung kanyang kahariang itinayo at pinaganda ng tahanan sa langit, na bunga sa pagkapanganay, maunawaan na natin na tayo ang naging bunga sa pagkapanganay na naniniwala tayo sa isang Diyos na tunay natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. So, nakasimilarity tayo, nakaugnay tayo sa paniniwala ng ating mga magulang na apostol ng Kordero, na ito po ang magiging lakad natin, ito po ang ikabubuhay na lakad natin. Amen po ba? Amen. Na kung paano si Noe, nung lipulin ng Panginoon Diyos sa mga tao sa panahon ni Noe, ilan po ang natira? 8 kaluluwa ang natira. Hindi po lang mga tao. Hindi nakiisa, hindi sumakay sa taong. Nabuhay si Noe, nakasama ng Panginoon Diyos. Nabubuhay ang bundok ng sayo, nakasama natin ang ating tagapagligtas ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin ang tunay na daong na katulad ng daong ni Noe, ang Panginoong Kristo na paniniwalaan natin. Siya ang luminis na maruming budhi natin upang nasain niya na tahanan yung puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Kaya tayong lahat ay bagong nilalang na lahi ng tagapagligtas natin, na minamasdan niya tayo sa langit pag nagdiriwang at umaawit tayo ng adoration ng mga bagong awitin, na tayo ang bunga sa pagkapanganay ng mabangong alay at hain at handog sa ating Panginoong Kristo sa huling panahon na naghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Ang sabi po doon sa Revelation na nakita ni Apostolan magaganap sa panahon ng kawakasan, sa mga naghihintay at nagbabantay ng pangako, mga inheritance na tagapagmana, na tinawag niya ang body of Christ, Iglesia ng bundok ng sayo na itinala niya na sa langit, na maririnig natin at naunawaan natin ang paniniwala ng bundok ng sayon, na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi niya, ang nakalagay sa sulat na nakita ni Apostol Juan, na nakita niya sa panahon ng kawakasan magaganap. Nakita niya po, mga kapatid at mga kaibigan, mapalad ang mga nakakarinig at tumutupad at naniniwala sa aklat ng hula na ito. Dahil ang katuparan ng aklat ng hula na ito, yung ating tagapagligtas na nagsakripisyo sa krus hanggang kamatayan. So, 3 araw, pinatunayan, nahayag na Espiritu yung ating tagapagligtas hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya ron, mapalad ang mga nakakarinig at sumasampalataya sa hula ng aklat na ito. Ang Panginoong Kristo, ang katuparan ng aklat na ito, na siyang paparito. Amen po ba? Amen. Ano po sabi ng tagapagligtas natin? Yung pag-asang ibinibigay sa atin para maaliw tayo, ako'y madaling paparito. Sabi po ng ating tagapagligtas yan. Dahil tayo ay pinagandaanan ng natatanging araw upang magingin at mamahinga at magsisi at tumakas sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala, kundi lumakad tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo na kasama natin siya at tumataan siya sa puso't isip natin bawat isa. Naunawaan po ba natin, binibigyan tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito, na tayo magtiis at magsakripisyo, na maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito, na namamasdan niya tayo sa lupa. Naririnig niya pag maawit tayo ng bagong awitin, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din bubuhat tayo na buhay na maguli. Amen po ba? Halina't nabuhay sa atin, yung unawa po natin, makikilala natin na isa lang ang pangalan na isinubo sa silong ng mga langit na paniniwalaan natin at ikabubuhay natin yung katuparan ng ginawa ng ating
tagapagligtas na nahayag ang Espiritu sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. So maliwanag na po sa atin yan. At masusuri na natin yung mga nakakaral sa social media na ginamit na pangangalakal itong banal na kasulatan. So muli, isang napakadakilang nalalabing panahon ng aming pinararating at pagbati, kapayapaan po ay patuloy na maghari sa ating bawat isa. Maghintay at magtiis tayo na manatili tayong tapat sa pagbabantay datan tayo nabubuhay ng may pananampalataya. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners at followers at believers ng Panginoon Kristo na ikabubuhay natin ang tanda ng patotoo na siyang hula na kinabubuhay natin na nangyari sa atin na tinawag tayo na iglesia ng bundok ng Sayon na ipinaghanda ng tahanan sa langit na naghihintay siya muli niyang pagparito. Naghihintay siya muli niyang pagparito. So, God bless people of Zion sa lahat ng mga nakarinig ng kahayagan ng tanda ng patotoo na binibigyan tayo ng talagang katiyakan na tayo ang mga nalalabi na pinisan ng kanyang karunungan at salita na pinaniwalaan natin yung salita na inihayag sa social media na kung ihahayag natin ang Panginoong Kristo ay namatay at binuhay na maliligtas tayo mga. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ, the resurrection. Amen, amen, amen. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, baka ingatan natin mabuti ang sa ating pagkatawag ng Panginoon, sapagkat sa ating pag-iingat, ating nalalaman na ito ang maghahatid sa atin sa tiyak o tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito po ang ginawa sa atin ng Panginoon na tayo magkaroon ng katiyakan. Kaya ang kaglagilalas na gawa ng ating Panginoon, patuloy natin ipaghiyawan sa buong sanlibutan. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin mga kapatid. Dahil ng Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na narito, nagagalak kami Panginoon. Na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpupuri at pagluwalhati, sapagkat sa pagkatawag mo sa aming Panginoon, tunay na ang lahat ng mga bagay ay patuloy mong ipinauunawa sa amin. Ang lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay upang kami ay maging kaluguran mo sa iyong takong likuman sa sangkalahitan. Amen.
Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, siya ang salita na kung saan doon kaming lahat ay naugnay, kung kaya't ang salita ng buhay ay namamalagi sa aming puso't isipan na patuloy na mag-iingat sa amin dito sa sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami sapagkat ito rin salita ng kabuhayan na ito ang maghahatid sa amin sa iyong dakong lukluman sa sangkalamitan. Amen. Sapagkat gaya ng sinulita mo kung paano tinupad ng lahat ng mga banal ng iyong dakilang kautusan, ngayon naharap kami sa isang dakilang panahon ng pagtupad ng iyong kautusan na ang pag ito ang mag-ahatid sa amin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sa katiyakan ng aming mga pananampalataya na dito'y nagagala kami na patuloy na ipahayag sa buong sanlibutan ang pagkabuhay na mabuli ng aming Panginoong Kristo hanggang sa muling pagpapalito. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay nito na aming kalakasan. Purihin ka sa iyong darong luman, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay nito ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.